So yun nga guys, no, kung may natutunan ulit kayo dito sa video yung ginawa natin, ayun, makikisuyo naman, no. Guys, please do subscribe to my channel and please do subscribe to my channel and hit the notification bell. So nandito na tayo sa part 2 ng maintenance day natin, no. Hindi ko pa alam yung sasabihin ko. So yun nga guys, no, iniskip ko talagang iniskip ko na wag i-water change yung planted tank natin, no. So dapat ito yung i-explain ko, pero yun na lang nasa baba, no, kasi dito wala kayong makikitang masyadong algae, no, kasi mahina yung ilaw niya, tas more on FP5, so napaka-stable na nito, so wala na siyang algae. So eto yan, no, diba, dahil malakas kayo sa akin mga pamangkin, ayan, yan. Pinatay ko na yung filter, pinatay ko na yung fan, no? Tapos kung makikita nyo naman, no, naglulumot yung gilid, likod, yung harap, no. Pinunasan ko lang kasi merong bumili ng Red Tiger Lotus natin na isa, so isa lang naman yung available. Etong dalawa wag muna, no, ipa-mother plant muna natin ulit, no, kasi nga naubusan tayo ng mother plant. At ayun nga, mabalik tayo, no, sa maintenance, no. So sana naintindihan nyo yung maintenance natin para dun sa simple fish tank setup natin, no. So ganun lang naman kadali yun. So inuulit ko, no, lahat ng shinare ko na yun by experience. At pagdating dito sa planted tank, syempre by experience na rin, at syempre sa tulong na rin ng mga napanood natin at natutunan natin sa mga panahon na nandito tayo sa hobby na to, no. So yun, umpisahan na natin. So ipapakita ko muna ulit sa inyo, no. So ito ang itsura ng tank natin, no. So talagang pinaglumot ko, no, guys, no. Medyo nakakakaba, no, kasi medyo delicate yung ginawa natin na pinaglumot natin, kasi kung naglumot yung dahon, no, naku po, maggagamot na naman tayo ng halaman. Pero so far so good, no. Hindi naman naglumot yung mga dahon natin, no. So walang nagkaroon ng staghorn algae. Yung makikita nyo na yun, guys, yung acorn niya, yung pangalan niya. Yung isa doon sa gilid, guys, ayun sa dulo, yan. Yung maliliit na yon. So stargrass siya. Itong si acorn niya, mukha rin siyang stargrass, pero magkaiba sila. So kung makikita nyo, no, mukha siyang may lumot, pero hindi, no. So nung tinanim ko kasi yan, biglang naglinis ng nag-ayos ng kwarto, no, ng fish room. So nangyari, patay sindi yung ilaw, no, kasi ginaayos yung wiring. So ewan ko, nasira siya, no, nabulok, tas ngayon pa lang siya bumabawi. So hindi siya lumot, no. So ang may lumot lang naman natin yung salamin, no, pero hindi naman napaka big deal o harmful niyan para sa tank natin, no. Pero pinaglumot ko na rin, no, para makita nyo kung paano siya nililinis, no. So pagdating naman dito, guys, no, sa mga planted tank natin, kasi usually ang mga common na tanong, paano i-maintain yung planted tank, kasi nga nasanay yung mga tao dati dun sa mga old school, no, na fish keeping, ang ginagawa talagang tinataob, no, ibig sabihin tinatanggal lahat ng ng design, tapos palit lahat ng tubig, tapos uhugasan yung aquarium, sasabunin siya, no. So yun nga, which is very wrong, no, very wrong yung ganun, kasi laki ng effect nun para sa mga isda natin, especially dun sa kinocolonize natin na beneficial good bacteria, no. So ayun, so dito parang i-apply lang natin yung concept. Ano ba yan? May nakaalala pa sino sa mga pamangking ko? So ayun nga, same lang naman yung concept niya, parang katulad nito, guys. So ayan, di ba, yung nilinis natin. So same lang yung concept, wala tayong aalisin dyan, no. So ang gagawin lang natin, patayin natin yung filtration, patayin natin yung fan, no. Tapos yung CO2, guys, usually ngayong oras na to nakabukas talaga yan, pero pinatay ko lang siya, no. So usually pwede nyo, kung naka CO2 kayo, gawin nyo na lang tong maintenance na to pag nag-off na yung CO2 at yung light nyo, no. So kung umaga kayo nakabukas, so sa gabi na kayo mag-water change. Pero ayun nga, for the sake of this video, no, pinatay ko na yung CO2. Kasi sayang naman, guys, no, kung nakabukas siya, no. So usually naman, guys, no, yung mga halaman natin dito sa tank na to, hindi naman siya ganun kasiselan. Kaya wala naman problema kahit patayin ko yung CO2 ngayon. So yun lang yung gagawin nyo, no, i-off nyo muna lahat, no. Tapos
ayun, i-ready na natin yung mga kakailanganin natin gamit. So nakikita nyo yung blue na yan. Yan, meron tayo ditong coarse na filter foam. Ayan. So itong foam na to guys, ang gagamitin ko para sa salamin na to. Pero dahan-dahan lang guys to. Kasi kagandahan naman sa salamin na to, makikita nyo curved tank, no? So imported yung tank na to. So sinubukan ko nga ang gamitan ng sandpaper to nung una. Kung makikita nyo to guys, yan. Ang tawag dito is calcium buildup, no? Or yung mga watermarks, no? Siyempre yung tubig natin, merong content na calcium yan. So para matanggal ko yung mga lumot, so ito yung gagamitin ko. Yan. Tapos unahin muna nating tanggalin yung mga lumot, no, sa salamin. Tapos isunod natin to. Kasi ang gagamitin natin dito algae scraper na, no. So pwede rin akong gumamit nung sandpaper, no, ipapakita ko sa inyo. So okay lang yon, hindi magagasgas yung salamin nyo nun. Basta 1000 grit ang gagamitin nyo. Okay, so tanggalin muna natin to. So samahan nyo ako, tulungan nyo ako na magtanggal ng lumot. So yun guys, no, medyo challenging lang yung paglilinis dito dahil nasa ibaba siya, tapos ayun, no, medyo mababa itong part na to. So medyo challenging yung paglilinis sa likuran, no. So yun nga, syempre meron tayong fan sa likod, no, dahil mamamasa ang kilig-kilig natin ngayon sa kakapunas. At yun nga, mainit dito sa fish room natin, no, kaya ayun, pero sa gabi malamig naman. Pero yun nga, tuloy tayo sa paggagawa, no. At napunasan na nga natin guys yung mga salamin natin sa loob, no. So natanggal na natin yung mga lumot sa salamin. So ngayon, tanggalin natin yung watermark. So dalawang klase yung dalawang bagay yung pwede natin gamitin guys, no. So una, ito nga yung algae scraper natin na blade. So dahil kalakalawak na yan, hindi na natin gagamitin. Pero pwede naman kayong bumili guys ng spare na blade para dito sa algae scraper guys. At mag-ingat din kayo, no. So sa paggamit ng algae scraper, magdahan-dahan kayo kasi minsan na akong sobrang hardcore nung pag-scrape ko, lumabas tas tumama sa ilong ko, no. So nahiwa ako. So wag nyo na akong gayahin, no. Kaya mag-ingat kayo sa paggamit nito. So ngayon, kung wala kayo nito, pwede kayong bumili ng sandpaper guys, no. So lagi nyo tandaan itong number na to, no. So yan, 1,000, no. So 1,000 grit, G-R-I-T, no. 1,000 grit ang pipiliin nyo. Tapos wag nyo naman gamitin lahat, no. So pumunit lang kayo ng konti, tapos iikot natin dahan-dahan. So ipakita ko sa inyo. Okay guys, meron na tayong maliit dito. So ngayon, basahin muna natin tong part na to guys, no. Yan. Tapos basahin din natin konti yung sandpaper natin. Tapos i-scrape nyo lang siya unti-unti. Ayan. Kung makikita nyo, no, natatanggal naman na siya agad. So huwag kayong mag-alala guys, hindi magagasgas yung salamin nyo. Saka yun nga, dahil watermarks at calcium buildup lang naman siya. Usually nga, kapag tinubigan mo yun at pinuno mo hanggang dito, minsan nawawala na yan, hindi na nakikita. So kung makikita nyo yung mga ganyan guys, no, so wala rin problema yan kasi mag-water change naman tayo. So syempre, huwag din kayong tamarin, no. So enjoy nyo lang ulit yung process. Yun naman lagi yung susi dito sa hobby natin, no. So yung iba kasi tinatamad yata gumawa ng mga ganitong bagay, no. So syempre pagdating sa aquascaping guys, no, ito yung part ng hobby, no. So hindi nyo maiiwasan to. Kapag hindi nyo ginawa to guys, alam nyo na, no, na hindi magiging maganda yung outcome ng mga aquascape nyo. So aquascaping requires patience, no. So malinis na guys, no. Kita nyo naman, ayan. So okay na yan. So nabanggit ko no, pagkatapos nating punasan yung salamin sa loob using yung mga pinakita ko nung part 1 natin, no, yung mga foam, filter foam, yung mga coarse filter foam,
di ba? Tapos pwede ring sponge, pwede ring algae scraper, no? So nagamit na natin 'yon. So napunasan na natin siya. Tapos natanggal natin yung watermarks dito. So nagpakita tayo na isa pang ginagamit, no, which is yung toothbrush or yung sipilyo para naman dun sa mga hardscape natin. So ipapakita ko sa inyo kung paano ginagamit yung sipilyo. Since wala tayong mga hardscape dito, no, so papakita ko sa inyo, totally water change ko rin naman to, kung paano ginagamit yung sipilyo. So yun guys, pasensya na kayo at mayroong mga flickering sa screen natin, no. So dahil yan dun sa ilaw, so hindi ko alam kung bakit, siguro pasira na ilaw, merong radiation, no. So dati wala namang ganyan, even yung mga LED star natin, no, siguro nagkakaproblema na. So yun, meron tayong toothbrush. Ayan, so ito yung kahoy natin, no. So napakasimple lang guys, no. So apply nyo lang sa kahoy at sa bato, no. So sipilyuhin nyo lang. Kung meron kayo nakikitang mga lumot sa part na yan, so sipilyuhin nyo lang, no, kahit yung sa mga bato, no. So yan, ganyan lang naman kadali yan guys. Yan. So dahan-dahan lang, no, para hindi nyo masira yung hardscape nyo, no. Kasi minsan guys, merong cases, no, at merong mga times na yung pagkadikit ng hardscape natin rumurupok na, no. So minsan yung iba, ang ginagawa nila is nire-reglue nila, no. So drain yung tubig almost 100% and then i-reglue yung hardscape. Tulad nito guys, yan, no, gumagalaw na siya. So ganun lang ang paggamit ng toothbrush guys, no. So dahan-dahan lang. Kaya nga, make sure guys na kapag gumawa kayo ng layout ng hardscape nyo, no, make sure na kayang abutin ng kamay nyo all sides, no. So etong part na to guys, ayan, dahil puro halaman siya, so hindi siya masyadong napupunta ng algae. Pero make sure na kapag pinasok nyo yung kamay nyo for maintenance, no, papasok yan sa loob at kakasya, no, para sure na walang may ipon na algae. At huwag nyo rin syempreng masyadong ididikit yung hardscape nyo, lalo na kung hindi siya totally nakadikit ng husto, no. Kasi kapag kuwari ito, imagine guys yung tip ng wood na yan nakadikit dito sa salamin sa loob, kapag naglumot yan, maiwan nyo mayroong bilog na lumot, so hindi siya maganda tignan, no. Kaya make sure na pati yung likuran na yon, no, maabot ng kamay nyo pagdating sa maintenance. So ito na nga rin yung sinasabi ko guys, no. So napunasan na natin lahat, no. So ngayon, kuwari, ito yung filter nyo. Yung mga filter media nyo sa loob, no, gusto nyo banlawan. So ngayon, example, meron kayong bucket, no, itong bucket na to. So kuha kayo ng tubig dito, salin nyo dyan. Buksan nyo yung filter nyo, dyan nyo banlawan sa tubig na galing dito, no. Dyan nyo banlawan yung mga filter media na kukunin nyo dito, no. Tapos pag nabanlawan nyo na, tamang banlaw lang, ibalik nyo na. Dito kasi guys, sa canister filter na to, meron siyang 3 layer, no? Meron siyang 3 layer na lagayan ng filter media. Ngayon, yung nasa pinakahuli, tas pangalawa, ang nakalagay doon is lava beads lang, no? Lava beads lang at wala nang iba. Tapos yung nasa ibabaw niya, no, ang ginawa ko, merong konting lava beads, tapos the rest is foam. So yung foam na yon guys, pwede ko siyang hugasan sa gripo na lang, no? So walang problema yon. Ang importante sa akin, yung mga lava beads ay hindi ko hugasan sa tap water, no. So kung gusto ko siyang banlawan, kuha ko ng tubig dito bago ko i-drain to, no. So lagay ko diyan and then doon natin banlawan. So ganun lang, dahil kakalinis ko lang kasi nito guys, no. So usually ang paglilinis naman ng filtration natin, tulad ng sabi ko, once a month. Tapos yung mga hose natin usually naglulumot yan kasi tinatamaan niya ng ilaw natin, no. So naglulumot yan, kailangan doon sa once a month na maintenance ng filtration, dapat sinasama sila sa linis, no. Even etong mga outflow natin at yung intake. Tapos yan, kung mapapansin nyo guys, no, may mga lumot din, kinakapitan siya ng lumot. Pwede nyong gamitin dyan guys, no, gumamit kayo ng bleach o kaya ng hydrogen peroxide, no. So ibabad nyo lang, ilagyan nyo ng hydrogen peroxide or bleach, no, yung tubig nyo, tapos saka nyo ibabad. Tapos kapag bleach yung ginamit nyo guys, no, banlawan nyo lang mabuti, tapos okay na yon. Pero kung hydrogen peroxide naman, no, so hindi naman siya totally harmful kasi kung ibababad mo siya sa hydrogen peroxide na nasa tubig, no, so banlawan mo lang siya ng tubig. Pero kung gumamit kayo ng Sunrox, no, so banlawan nyo rin, no guys, no. Nakaka-kill din kasi ng algae ang Sunrox, no.
So guys, ito yung bleach, no? Sunrox is brand. So yan, yung bleach, no? Yung panglabas sa damit. Yan. Bleach for all season. Joke lang. So yan, Sunrox, no? So yan yung panglinis nyo dyan. So ganun lang kadali ang maglinis ng filter, no guys, no? So ayun. Kapag naman gusto nyo i-siphon yung substrate nyo, no? So wala naman problema yon. Gamit lang ulit kayo ng siphoning hose tulad nung ginawa natin sa part 1, no? Okay. So ngayon, dahil okay naman na lahat, no? So ang gawin natin, i-drain na lang natin to. Tapos palit tayo ng tubig, no? So 50% ulit yung gagawin ko dito. So i-explain ko lang ulit, no? Bakit 50%? Bakit ang laki naman dito, Tum? So yun guys, no? Remember, no, meron tayong aqua soil. So yung aqua soil na yan, nagli-leach din ng nutrients yan. Hindi naman punong-puno yung aquarium natin. So hindi lahat ng halaman na to, no, na a-absorb lahat ng nire-release na nutrients ng aqua soil na to. So syempre nagkakaroon din ng nutrients dito sa water column natin na hindi natin nakikita. So kaya tayo nagpapalit ng 50%, no, especially sa planted tank kasi example, meron tayong isda, tapos meron tayong mga shrimp, nagfi-feed tayo ng fish food, no? So again, fish food, uneaten fish food, yung mga fish waste o yung fish poop, tapos yung nutrients na nire-release nito. So yun, no, nagko-combine, no, nagiging mas maraming nutrients, no? Kapag mas maraming nutrients, tapos may ilaw ka pa, tapos malakas pa yung ilaw mo, malaki yung tendency na magka-algae talaga. Kaya ginagawa natin yung weekly water change, no, pagdating sa planted tank kung gusto nyo talaga na maiwasan yung algae, no. Pero kung wala naman sa inyo na may konting lumot, no, or naglulumot yung tank nyo, so preference nyo na yun, no. So nasa sa inyo na yun. Pero syempre pag planted tank tayo, syempre hindi siya maganda tignan. Pero again, algae is natural lang siya sa nature natin, no. So ayun, kaya tayo nagbabawas ng 50% ulit, so para balance natin yung nutrients level dito sa tank, no? Kasi everything na sobra ay masama. So makita pala natin tong inlet natin, no? Saka yung outlet natin, no? Sobra na siya maglumot, no? Though yung loob niya hindi naman siya masyadong nilulumot dahil hindi naman siya tinatama ng ilaw, no? Dahil solid plastic yung material niya. Pero yung labas, no, so kahit anong gawing punas natin dyan guys, magkakaroon ng lumot dyan. So one way para maalis natin dyan, no, kalasin natin siya at ito yung tubig, lalagyan natin ng bleach. Okay, kalasin muna natin siya, tapos okay na yan. Tapos ito, yan. Tapos amount ng bleach, wala tayong amount, so tansya na lang, no. So hindi naman halaman to, kaya pwede na nating tansyahin yan. Okay na yan. So yun guys, no, yung iba gumagamit din ng bleach. Minsan kapag kayo mga halaman punong-puno ng algae, so ginagamit nila to, no. So ang sinabi sa akin, ang ratio niya is 1:20. So 20 cups na tubig tapos 1 cup ng bleach, no. So hindi ko pa siya nagawa. Usually ang ginagawa ko kasi yung hydrogen peroxide, no, kasi mas madali siya gamitin at hindi ako natatakot, no. Ito kasi medyo takot akong gamitin sa halaman. So ayun nga, may mga gumagawa din naman kaya walang problema yon. Pero ayun, kung sakali lang naman na yung binili yung halaman na immerse, punong-puno siya ng algae, no, dahil kapag ka-immerse usually tutok na tutok yung sa araw, kaya madalas ang algae, no, nasa lupa, no, tapos nakakapit sa stem. So ngayon, ito guys, ibababad lang natin to for 15 to 30 minutes, no. Tapos pagka nababad na natin, so kuskusin lang natin, no. So pag nakuskus na natin, banlawan lang natin, and then ikabit na natin dun sa natin, no. Ikabit na natin sa filter hose natin. So yun guys, lumipas na yung 15 minutes, no. So gawin natin, no, punasan muna natin para matulungan na natin siya, no. So pwede nyo gawin to guys, no, pwede nyo rin gawin to dun sa hose ng filter natin, no. So walang problema yun, basta babanlawan nyo lang maigi. Tapos gagamit kayo ng ipapakita ko sa inyo, no. Gagamit kayo ng tube brush.
So ito guys, yung itsura ng tube brush, no? Mahaba siya, yan. So yan yung gagamitin nyo para dun sa hose na yan, no? Sorry, kalat, no? So okay lang yan. So yan, yung hose na yan, ito yung gagamitin nyo, no? So pagkatapos nyo ibabad, no? So gamitin nyo to, pasok nyo sa loob, no? Tapos linisin nyo yung tube nyo. Tapos banlawan nyo ng maigi. So ganun din naman yung gagawin ko dito, no? Parang ganito. Pasok nyo lang guys. Pasok yan. Yan. Tapos ulitin nyo lang sa kabila. So ingat din kayo guys, no? Kung gagamit kayo ng bleach, no? Ang isuot nyo damit ay yung mga damit na kahit matalsikan ng bleach at mamuti, hindi kayo manghihinayang. So magandang ano rin to guys, no? Magandang technique din to, no? So para ma-disinfect din natin yung mga panlinis natin, especially itong mga foam na ginagamit natin, yung mga tube brush, no? So yung tube brush na ginagamit natin, no? Usually kasi guys, no, nakakahawa rin ng algae, no? So minsan ginagamit natin yung mga tools na to sa isang infected ng algae na tank, no? Tapos gagamitin din natin dun sa isa. So syempre, malaking tulong din yung pagdi-disinfect ng mga gamit natin, yung mga tools, yung mga gunting, tweezers, no? So itong mga ginagamit nating base, pail, yung mga timba, planggana. So maganda din i-disinfect din natin siya, no? Kasi para hindi nahahawa yung ibang halaman natin ng algae, no? So okay na to guys, no? So babanlawan ko na to, tapos ikabit na natin. Tapos mag-refill tayo ng tubig at tapos buksan na natin yung filtration natin. Same din yung ginawa natin guys, no? Tubig with bleach, no? So binabad natin yung diffuser natin kasi kung makikita nyo yan guys, so may mga algae na din na nakadikit sa kanya. So one way para maalis natin yan is maglagay ng bleach. So same process, katulad dun sa inlet and outlet natin, no? So, yun nga, no, na-refill na natin ng tubig, no, yung tank natin. So, time na, no, para mag-dose tayo ulit ng water conditioner, no. So, para matanggal natin yung mga harmful chlorine at mga heavy metals, no. So, yun nga, dose na natin to. At konti pa. So yun, natapos na tayo guys, no, mag maintenance ng tank natin, no. So punasan muna natin yung salamin, tapos balik natin yung tawag dito, balik natin yung diffuser natin ng CO2, no, tapos i-on natin yung filter, i-on natin yung CO2 ulit, no. Tapos hintayin natin luminaw. Okay guys, no. So na buksan na natin yung filter. Tapos pinalitan ko ng ano guys, no. Pinalitan ko ng hose na mas mahaba yung diffuser, yung CO2 diffuser natin. So mas ibinaba ko siya ng gusto, no. So para mas mababa yung panggagalingan ng CO2, tapos pag tinamaan siya ng wave, no, so mas kakalat siya dun sa tank, no. So okay lang din naman yung setup natin nung una, pero ganun lang din yung ginawa ko. So ayan, hintayin na lang natin siyang luminaw guys, no. So yun nga, ganun lang kadali guys, no, mag-maintenance, no, ng mga planted tank natin. Basta wag tayong papalya at wag nating patatagalin yung pag-maintenance natin, no, kung ayaw nating lumutin ng gusto yung mga aquarium natin. So tignan nyo guys, mula nung nababad natin sa bleach, yung CO2 diffuser natin, mas maraming bubbles at mas finer yung bubbles na lumalabas sa kanya, no. So, di ba? Napakaganda nung paglilinis ng mga tools and equipments and yung mga gears natin dito sa aquascaping, no?
At so yun nga mga pamangkin, dito na nagtatapos ang part 2 ng maintenance session natin sa planted tanks, no? So ayun nga, kung ayaw nyong putaktihin kayo ng algae, no, o putaktihin pala yung aquarium nyo ng algae, no, so sipag-sipagan nyo ang paglilinis, no? So weekly maintenance guys ang solusyon at susi sa magandang aquarium, no? So kapag ka medyo uminit ang panahon, nagalaw nyo yung substrate, nagbawas kayo ng halaman, so yun nga, magpalit kayo ng tubig, no guys, no? Especially pa pala yun, no? Explain ko lang. So kapag ka guys, no, kuwari punong-puno ng halaman, imagine punong-puno ng halaman yan, tapos tinanggal nyo yung kalahati. Automatic guys, no, especially kung nakakuha soil kayo, no, mag 50% water change kayo. Bakit? Kasi binawasan nyo yung mag-absorb ng nutrients or ng ammonia, no? So tataas yung ammonia level kung binawasan nyo ng kalahati yung halaman, no? So kailangan bawasan nyo rin yung tubig, palitan nyo, no? Kasi kapag hindi nyo ginawa yun, no, mag-ammonia spike yun, tapos mas dadami yung nutrients, tapos kasi dahil nga nabawasan ng halaman na mag-absorb ng mga elements na yun, no? So yun nga guys, no, kung may natutunan ulit kayo dito sa video yung ginawa natin, ayun, makikisuyo naman, no? Guys, please do subscribe to my channel and please do subscribe to my channel and hit the notification bell para lagi kayong updated sa mga pinagagawa natin dito sa hobby, sa fish room, no? Doon sa munting tindahan natin, no? At kung ano-ano pa. So yun guys, no, maraming salamat sa panonood at hanggang sa muling paglangoy, sa muling pagkikita mga pamangkin. So yun, hanggang dito na lang ulit. Tito Tumnyo out!